Kumusta mga brad? Kada may bagong labas na motor nga po dito sa Pilipinas, marami talaga ang nai-excite. Lalo na yung mga taong legit na may pambili. Pero kahit yung mga walang pambili, nai-excite pa din kami. Kamakailan nga lang po trending na trending yung underbone ni Honda or yung bagong underbone ni Honda. Syempre para yun doon sa mga taong underbone lover. Pero para naman doon sa mga taong retro classic scooter lover, iba din yung hinihintay nila. At sa kategorya nga po na yan, hindi lang isa yung hinihintay nila, marami yung hinihintay nila. Samantalang kami na walang pambili, naghihintay na lang ng himala. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So yun na nga, isa nga po sa masasabi nating pinaka-underrated na motorcycle brand na nandito sa Pilipinas, SYM na yan. Etong brand na ito, kung tibay lang ang pag-uusapan, wala na tayong pag-uusapan. Kayang-kaya niya makipagsabayan doon sa tinatawag na The Big Four. Kaso lang yung ibang tao, diskumpiyado pa din. Yung iba kasi tingin nila sa SYM, made in China. Alam naman kasi natin na kapag sinabing made in China, pat China. Bagsak talaga sa panlasa ng ibang tao. Pero dito nga po sa brand na to, marami talaga makakapagpapatunay na siya ay talagang matibay. O labas yung mga naka-SYM dyan, comment kayo dito. Sabihin nyo matibay yung motor nyo. Kasi ako dati, may SYM din ako dati. At masasabi kong matibay talaga siya. Kahit hindi ka nagtanong. At ngayon nga po, mukhang may ilalabas na naman silang bago. Bago ka pala eh. Ayon nga po sa bagong post ng SYM Philippines, meron silang ilalabas na bagong motor na ang pangalan nga po ay Coming Soon. Huh? Hindi, joke lang. Kahit nga po ganyan lang yung pinakita nila, sobrang excited na yung mga tao. May kanya-kanya na naman silang opinyon. Naglabasan na naman yung mga expert. Sabi ng iba, ito na daw yung SYM ADX 125. Pwede. Pero depende. Kasi kung titingnan natin mabuti, iba yung hulma ng tapalodo niya. Hindi po pang ADX yung tapalodo niya. Kaya doon pa lang, ligwak na agad. Yung pangarap mong ADX, EDX, X na muna siya. Samantalang yung ibang tao naman, iba din yung hula nila. At ito nga daw po ay ang SYM or GPX Tuscany 150. At sa pagkakataon nga po na ito, mukhang papanig ako dito kahit wala akong pambili. Kasi kahit nga po sabihin natin na yung keyless switch lang at yung tapalodo yung pinakita sa kanya, masasabi na agad natin na mukhang siya na nga. Mukhang ito na nga talaga si SYM Tuscany 150. Siya na nga. Hindi naman po sa pinapangunahan ko si SYM, pero parang gano'n na nga. Pero kahit gano'n nga po na hindi pa ito kumpirmado at hindi pa ito kinumpirma ni SYM, kumbaga hindi pa talaga 100%, i-assume na lang natin na ito na talaga yon. Kasi marami din talaga nag-aabang dito. Oo, nag-aabang lang. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang SYM Tuscany 150 na mayroong 149.6 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, naka-electronic fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air-cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 10.7:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa mayroong 11.3 horsepower at 8,000 RPM, 11.4 Nm of torque at 5,500 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito daw pa kahit tumakbo sa bilis ng 117 km/h. Pero kapag tuluyan ng nilabas sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 130 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang makarga ng 5.7 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman po ng 40 km per liter. So para nga po sa isang 150cc modern retro classic na scooter, pwede na. Ang sukat ng kanyang gulong 110/70/12 sa harap at 120/70/12 naman sa likuran. Syempre para sa po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake na din po sa likuran. Wala siyang ABS. Pero meron naman siyang CBS or Combi Brake System. Kahit naka-ABS ka pa,
Pero kung tanga ka, aabutin ka pa rin ng disgrasya. Tinan mo yung sumali sa Busabo sa Ironman dahil sa katangahan niya, may buhay na nawala. Ang kanyang C-Tight ay mataas sa 780mm at 101mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 123 kg. So para nga po sa isang 150cc na scooter, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So, ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At speaking of ilaw, yung headlight nga po sa motor na ito, ang dami niyang kamuka. Maging yung kanyang signal light, meron ding kamuka. Alam niyo na kung ano yun. Ang sinasabi ko lang naman dito, parehas silang maganda. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka full digital na ganyan nga po yung itsura. So bale ang motor nga po na ito ay mayroong dalawang variant, yung naka keyless at yung disusi. Pero base nga po sa pinost na SYM, malinaw naman talaga na keyless yung ilalabas nila. Hindi ko lang sure kung ilalabas din ba nila yung disusi. Pero kung sa akin lang, mas gusto ko yung ay iba pala yun. Siyempre, hindi rin po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat pa yung cellphone mo. Kasi nga, manonood ka pa ng Pornhub. At ito na nga po yung hinihintay ng lahat. Nandito na tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, ang dami ko ng utang sa inyo kaya maganda ang bounce. At dahil alam ko bitin ka pa, meron pa isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganon. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pero, meron po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang recommended. So sa ngayon nga po, wala pa tayong ideya pagdating sa kanyang presyo. At hindi pa po 100% sure na siya na nga talaga ito. Mga 99 siguro. At sa mga ganitong pagkakataon, si mama talaga ang takbuhan. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto ko sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.